Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa pangilinan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, ngunit ang mga walang sakit, humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habang ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa kapiyastahan ngayon ni San Mateo, apostol at manunulat ng mabuting balita, ating napakinggan kung papaanong siya ay tinawag ng Diyos at sumunod sa Kanya. Two powerful words, dalawang nakakaakit na salita. Sumunod ka sa akin. Yun bang iniwanan ni San Mateo ang kaniyang comfort, ang pagiging tagasingil ng buwis, ay isang napakalaking trabaho noong panahong iyon. Yun nga lang, ang tingin sa'yo ay makasalanan. Para bang, what's wrong with the tax collector and sin? Bakit laging magkasama ito? Bakit kaya yung mga nangingikil o yung naniningil ng buwis ay tinuturing na makasalanan? Siguro yung sagot ko ay sagot nyo na rin. Alam nyo na ang ibig sabihin. Nagiging makasalanan, lalo na nung panahon na yon, dahil ang trabaho ng isang naniningil ng buwis ay upang pasayahin ang gobyerno. Nung panahon na yon, the Roman Empire. To please them. Kaya ang gagawin ng isang tax collector ay mamimilit at talagang babrasuhin ang mga taong dumadaan, lalo na ang may dalang kalakal na magbayad ng buwis. Magkano? May baseline. At yung pagpatong nila, wala nang makakapag-question. Kung ang buwis ay 50 pesos, kaya nilang gawing 100. Para sa kanya yung kalahati, at ang kalahati ay para naman doon sa gobyernong kanilang pinasasaya. Ganon ang tingin ng mga tao sa mga tax collector. Kaya nang napadaan si Jesus, kaniyang sinabi, "Come and follow me." Sa pagsunod ni Mateo, at iniwanan ng comfort ng kaniyang buhay, siya ay naggawa ng piging sa kaniyang bahay. Probably pamamaalam. Probably ay parang
Magbabagong buhay na ako. Pagkatapos nito, ako ay bagong tao na. Kaya nga lahat ng mga publikano at mga makasalanan, tax collectors, ay nagpunta doon sa kaniyang bahay at sila ay nagkainan. Hindi nga ba't kahapon ang tingin ng mga Pariseyo kay Jesus ay matakaw, palaging nag-iinom? Ito yun, isang sitwasyon na nakita na naman nila na si Jesus ay kasama ng mga makasalanan. Pero klaro ang salita ni Jesus sa kanila. Ano yun? Hindi nangangailangan ng doktor ang mga walang sakit. Ang ibig sabihin, hindi kailangan ng isang tao ang Diyos kung siya ay self-righteous. Ang pagiging mabuti ay tama, pero ang magiging self-righteous ang nagbibigay sa tao ng kaniyang kayabangan at ng kaniyang pagiging mas higit sa Diyos. Paano po ba maging self-righteous? Napakaraming bagay. Kung papaanong tayo ay pwedeng maging mabuti sa ating sariling paraan, meron ding mga taong self-righteous sa kanilang sariling kapangyarihan. Yung pagiging mabuti po ay natural sa tao. Lumalabas ang pagiging mabuti sa anumang sitwasyon. Pero yung pagiging self-righteous ay pamumuhay sa pagsisinungaling na palaging ikaw ang tama at lahat ng taong nasa palibot mo ay kailangang mag-adjust kung ano ang iyong pananaw. Nakatatakot maging self-righteous dahil ito ay pagkukunwari sa katotohanan ng buhay at sa katotohanan ng iyong ginagawa. Katulad ng mga Pharisees na self-righteous, palaging mali ang nakikita sa iba, nagiging paraan ito upang sabihin nilang kami lang ang marunong at kami lang ang mabuti. Mas lagyan po natin ng timbang ang pagiging mabuting tao kesa sa pagiging self-righteous. Bago sana natin mapuna ang kakulangan at pagkakamali ng iba, atin po munang tingnan kung saan tayo nagkakamali at kung saan tayo mahina. Dahil kung ito ay nakikita natin sa ating sarili, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin si Jesus dahil tayo ang may sakit, dahil tayo ang kulang, dahil tayo ang nangangailangan, tayo ay lumuluhod at nagdarasal na punan ng Diyos ang ating kakulangan. Ang mga self-righteous, pag nagdasal, nagsisimula sa salitang, wala naman po akong kasalanan. Pero ang taong mabuti ay palaging tumitingin sa kaniyang kakulangan. Sana sa pagtawag ng Diyos kay Mateo, tayo rin ay makadama ng kaniyang pagtawag na sa katotohanan ng ating paglalakbay, kailangan natin ng Diyos upang tayo'y gumaling sa lahat ng nararamdaman ng ating paglalakbay. Tayo ay nagsisimba, hindi dahil sa tayo ay mabuti. Tayo ay nagsisimba dahil kailangan natin ng Diyos na mabuti upang tayo ay maging malakas at matatag sa hamon ng buhay. Dahil kung banal ka na,
wala ka na dito. Kung banal ka na, dapat nasa altar ka na at nakatayo. Pero tayong lahat ay naniniwalang sugatan man tayo sa hamon ng buhay, palalakasin tayo ng Diyos, palalakasin tayo ni Jesus dahil kailangan natin ng isang mabuting Diyos na tumitingin sa larawan at sitwasyon ng pusong meron tayo ngayon. Pagpalain tayo ng poong may kapal.